Ang tatlong lalaking natrap. Sa kuweba, kuwento ng sincere na dua at mabubuting gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya at mga minamahal kong taga-subaybay, Muslim man o hindi, welcome sa Legendary Be Inspired, ang tahanan ng kaalaman, pag-asa at inspirasyon. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakamakabuluhang kwento mula sa hadith na nagtuturo ng kapangyarihan ng dalisay na panalangin at ang kahalagahan ng sinserong mabubuting gawa, isang totoong pangyayari mula sa panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na magpapaisip sa atin. Anong kabutihan na ba ang ginagawa natin na taos-puso at para lamang kay Allah Azza wa Jal? Ang hadith, kwento. Narrated by Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsalaysay ng kwento tungkol sa tatlong lalaking naglakbay. Umabot sila sa isang kuweba upang doon magpalipas ng gabi, ngunit bigla na lamang bumagsak ang isang malaking bato sa pasukan ng kuweba at sila'y natrap sa loob. Wala silang ibang magawa kundi manalangin kay Allah Azza wa Jal at binanggit nila ang kani-kanilang taos-pusong mabuting gawa bilang dahilan upang alisin ang hadlang. Una, ang lalaki at ang kanyang mga magulang. Ang una ay nagsabi, "O Allah Azza wa Jal, ako'y may matatandang magulang at hindi ako kumakain o nagpapakain ng aking pamilya hanggat hindi ko sila nauunang painumin ng gatas. Isang gabi, ako'y nahuli sa pag-uwi at nakita kong sila'y natutulog na. Hindi ko sila ginising. Sa halip, hawak ko ang baso ng gatas habang nakatayo sa tabi nila, naghihintay na magising sila. Kahit gutom na ang aking mga anak, ginawa ko ito para lamang sa iyo, O Allah Azza wa Jal. Kung ito'y kalugod-lugod sa iyo, iligtas mo kami mula sa pagkakabilanggo at bahagyang gumalaw ang bato." Ikalawa, ang lalaki at ang babaeng mahal niya. Ang ikalawa ay nagsabi, "O Allah Azza wa Jal, ako'y umibig sa isang pinsan kong babae. Ninais kong makuha siya, ngunit tumanggi siya hanggang sa dumating ang araw na siya'y naghirap at lumapit sa akin para humingi ng tulong. Binigyan ko siya ng pera kapalit ng kanyang dangal. Sa sandaling iyon, nang siya'y nasa ilalim ng aking kapangyarihan, sinabi niya, 'Matakot ka kay Allah Azza wa Jal at huwag mong gawin ito.' Kaya ako'y umatras at hindi siya ginalaw kahit kaya ko. O Allah Azza wa Jal, ginawa ko ito alang-alang lamang sa iyo. Iligtas mo kami mula sa pagkakabilanggo." At lalo pang gumalaw ang bato. Ikatlo, ang lalaki at ang katiwala niyang matapat. Ang ikatlo ay nagsabi, "O Allah Azza wa Jal, ako ay may isang trabahador na iniwan ng kanyang sahod. Pinangasiwaan ko ang salapi at pinaikot ito sa negosyo hanggang lumago. Pagbalik niya makalipas ang ilang taon, sinabi kong lahat ng hayop at lupain ay sa kanya. Akala niya ay nagbibiro ako, pero sinabi kong iyon ay bunga ng kanyang sahod. Tinanggap niya ito at walang iniwan kahit isang dirham. O Allah Azza wa Jal, ginawa ko ito para lamang sa iyo. Iligtas mo kami mula sa pagkakabilanggo." At sa huli ang bato ay tuluyang naalis at sila'y nakalabas ng ligtas. Sahih Bukhari and Sahih Muslim, mutafaqun alayh. Paliwanag sa mga Muslim at non-Muslim. Mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng ikhlas. Ang paggawa ng mabuti ng walang inaasahang kapalit, kundi ang kaluguran ni Allah Azza wa Jal. At sa oras ng kagipitan, ang panalangin na isinusuporta ng mabubuting gawa ay may kakayahang magpabago ng kapalaran. Para sa mga hindi Muslim, ito ay isang paalala na ang Islam ay nagtuturo ng pagmamahal sa magulang, pagpigil sa sarili laban sa kasalanan, at katapatan sa kapwa. Hindi lamang ito relihiyon ng pananalig, kundi relihiyon ng gawa. Mga minamahal kong kapatid, minsan ang tagumpay ay hindi sa dami ng ating alam, kundi sa taos-pusong mga kabutihang ginagawa natin sa tahimik at tapat na paraan. Kaya itanong natin sa ating sarili, ano ang mabuting gawa ko na ginawa ko ng buong puso para lamang kay Allah Azza wa Jal? Kung ikaw ay napagpala ng kwentong ito, i-like, i-share, at itag ang iyong mga mahal sa buhay. At huwag mong kalimutang sumunod sa Legendary Be Inspired para sa mas marami pang kaalaman, kabutihan at inspirasyon mula sa Islam. Jazakum Allahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.